Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Chaame from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. First half ng February. Maraming salamat muna sa mga subscriber, yung subscriber cross-watcher at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Taurus. Kunin mo lang ang sa iyo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang iyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Taurus ha, kunin mo lang yung sa'yo. Gawin mong guide yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yung negative sa warning para magkaroon din ka ng idea kung ano mga bagay na o sitwasyon na need to aware, change of decision, or mga pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo na positive reading lang, gusto mo madilik, hindi itong channel na to para sa iyo. You will be playing a different role. Okay, may mga gagawin ka, no, na mga bagay o sitwasyon. Ganyan. Hindi ko alam in what role, pwedeng mabuti, pwedeng masama, pwedeng nandun sa point na yun, no? Kasi nandito rin si admirer, pwedeng related to a love life, ganyan, kasi there's a secret admirer. Pwede rin sa mga bagay na iniisip mo this time. Yan, yung mga temporary problem situation, ako na nakikita na maaring you will be stuck or nandito ka sa point na naiipit ka sa gitna. Pwedeng gano'n, or pwede nandito ka sa playing different role, pero nandito ka sa point na iyon, no? Yan. And syempre, nandito pa rin yung admirer, no? Ibig sabihin, sana walang third party or nandito yung point na may tao na may ina-admire ka. Marami klase kasi ang pagkakaroon ng admirer. Pwedeng hinahangaan ka lang talaga niya, ganyan. Pwedeng ganun, kasi magaling ka, ganyan. Pwede naman when it comes to a cloud, ando yung sitwasyon na kung may third party, ganyan. Or yung may mga blockage in the relationship. Well, kung ano mang aspeto ng buhay mo yun, no? May nagsisinungaling dito, Sana hindi ikaw. Yan. Yung iba dito is maaring involved kayo sa law, ganyan. O kaya may mga bagay o sitwasyon ka na kailangan mo na sigurong itama or desisyonan this time. March. March kasi maaring may kakilala ka na March ang birthday. O kaya naman 3 days, 3 weeks, 3 months, nangyari na or mangyari pa lang, o may March, pwedeng ganun. May mga kalungkutan, o pwede rin kasi siya is 3 years ago, 3 months ago, mga ganun, o mangyayari pa lang, ganyan. May mga kalungkutan ako na nakikita sa'yo, parang nahado yung point na, kasi it's more on problem ito, no? Yan, luha, lukot, pagkalamya. Pwede rin when it comes to energy mo, baka medyo low energy ka, napapagod ka, nakakaramdam ka ng walang kasiglahan. Pwedeng gano'n, no? Kung sa aspeto ng buhay mo yan. Some is trying to come between you and a threat or something you want. May trap, which, ano to, kung titignan ko sa relationship ito, yun nga, parang doon sa friend, lover, friends, mga ganun sitwasyon, kung saan man yan, no, sa nakita ko dito. May pupapagitna or may blockage talaga sa sitwasyon na ito. Broken wish mo, may mga wish na hindi mag-grant. Siguro hando rin yung point kasi you are more on focusing to a low energy situation. Pwedeng ganun. Na siguro kailangan mo na ring kasi we have the sun, kailangan mo na rin siguro magdesisyon, no? O sa first half ng iyong February, may mga hinihiling ka na hindi magagrant. Pwedeng ganun sa iba sa inyo. Kung sa aspeto ng buhay mo, kasi it's more kalungkutan. Ang nakikita ko dito, kalungkutan, blockage, and not granted. Pwede rin mga pangako na hindi natutupad, ganyan, ng ikaw man to or siya, ganyan. May mga pursuing situation na hindi ma-pursue, may mga ganon. And apat, okay, may naghihintay sa'yo, no? May pintuan na naghihintay sa'yo. And maring ito is kinakailangan mo ng tahakan, pwede sa bagong trabaho, kasi we have also the admirer, pwedeng sa love life, ganyan. Ibig sabihin, pagdating kasi dito is may mga bagay o sitwasyon ka na kailangan mong talikuran, may mga bagay o sitwasyon ka na kailangan mo na i-let go, ganyan, i-move, no? Pagdating dito sa iyo. Yan, kumbaga naghihintay sa iyo yung
magandang kapalaran na ito, no? Kasi may mga bamboo dyan, may mga leaf, yun ang nakikita ko sa iyo. Kung paano ka ay hindi ko alam, paano ka mag-aaksyon. Period of prosperity and abundance. Nandito sa sitwasyon, siguro 1 to 15, hindi ko naman nakikita na you are drained sa iba sa inyo, but still may mga abundance and kasaganaan pa rin naman na dumarating sa buhay mo. Andito rin yung iba sa inyo kasi nandito yung tatlong card na to. Meron kang kumbaga parang sa tinapay, meron kang minamasa or meron kang ini-structure or meron kang niluluto, no? Pwedeng nandun sa point na yon sa nakikita ko sa iyo. Pwede rin may iba sa inyo kung sa business ito, siguro is you are more on related to a foods or thinking about food related, yung mga business nyo, mga gusto nyo pasukin, or nandun ka sa work na yon, pwedeng ganun. Kung ano man to, pag sa love life to, parang nandun sa point, di ba kasi dalawa yung pan, ay yung tinapay. Kung ano man yan, congratulations, kasi may mga, pero ang sinasabi dito ha, kasi nandito to ha, kailangan mo tumahakan ng bagong destination. Or kailangan mo mag-revert, kailangan mong mag-force sa idea mo, kasi naghihintay sa'yo itong dalawang to. And congratulations, makaka-receive ka daw ng gift. In what way yung gift? Hindi ko alam kung paano niya ibibigay sa'yo ni universe. Pwedeng may admirer dito, pwedeng may admirer na bibigyan kanya ng gift, or makaka-receive ka ng gift, or ikaw ang magbibigay ng gift. Pwedeng ganun. Pwedeng pagmamahal, kasi pagmamahal also is a gift, di ba? Yun, pwedeng pagmamahal, o kaya may mga ibibigay siya ng mga valuable things, o kaya may tao dito kasi handito yung admirer, is papahalagahan mo siya or papahalagahan ka niya, vice versa. Kumbaga may mga surprise may mga surprise situation, pwede na doon sa point na yun, ako nakikita sa iyo. Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Taurus. Uy. Good naman yung energy mo. Okay, ay, ganyan. Okay, ang energy mo, ang nakita ko energy mo, siguro nandun ka sa point na may mga sitwasyon ka na you're feeling stuck. Pwede rin nakakaramdam ka na magka-boring, ganyan. May mga bagay ka na iniisip. Pwede may mga bagay ka na iniisip na related to your family, related sa bahay mo, related sa mga connections mo, pwedeng gano'n. Kumbaga marami kang naiisip this time, but you try to make it balance any situation into your life. Iba naman sa inyo, siguro gising kayo sa gabi, na uudlot yung tulog nyo, pwedeng gano'n, or maybe you're a night shift, may mga worrying situation, mga feeling anxiety, stress, burden, mga ganyan. May mga bagay na inaalala. Pwede kasi iba sa inyo na nandun kayo sa point na siguro may insomnia kayo, o kaya nagkaroon ka ng migraine, yun. O kaya nandun ka sa point sa iba sa inyo is meron kang isang sitwasyon na kahit mahirap, pero kinakailangan mo makipagsapalaran. Alam mo, nandun ka sa point na yun. Nakikipag-gamble ka dun sa sitwasyon na yun kasi you want to achieve that situation. Yan. It's more on thinking. Yun ang nakikita ko sa iyo. Mahirap man, pero hando ka sa point pa rin na iniisip mo pa rin na ma-achieve yung bagay o sitwasyon na yun. Diba, masaya ka naman eh. Actually, masaya ka. Siguro is more pag-aalala lang, no? O kaya may mga bagay ka lang talaga nakapagpapa thinking sa'yo in a negative. Pwede na hando ka sa point na nag-focus ka sa nakaraan. Diba? May mga situation from the past na maaaring nandun ka sa point na yun. May mga iba sa inyo is may mga deep unhappiness. Mga ganun. Tingnan natin ang parating. Nagkakaroon ka rin dito na pagde-daydream eh, no? May dine-daydream ka, fantasizing. Parating kay Taurus. Okay. Parating sa'yo. Uy, talaga. Okay. Ganda.
Kuhanin nga natin to. Kasi baka may message ako makita. Parang ingat ka, no? Parang may masamang balak sa'yo. May taong masama yung balak. Tingnan natin. Okay, yung parating sa iyo. Parating sa iyo is there's a offering situation, ano? Pwedeng this a love life, o pwedeng ito is trabaho, or pwedeng mga project, creation, or maybe you have an idea to pursue. Pwedeng nahadun ka sa point na yon. Yun ang nakikita ko sa iyo. And may parating din sa iyo is there's a reward. You will enjoy the reward of success because sa effort na binibigay mo. May blessing nga ako nakikita sa iyo 3 days, 3 weeks, 3 months, or 3 years man yan. Yan, parang handun yung abundance, no? Handun yung pleasure o yung kasiyahan na sitwasyon na yon. Ang iba sa inyo, mahando kayo sa point na, yun nga, may related din siguro yung bahay, ano? Or mga building situation. Baka may mga nagpapagawa, bibili, magpapaayos, paparenovate, kung ano man yan. Pwede rin kasi ito is, teka lang ha, may mga agent din pala yung iba dito, no? Siguro iba dito na may agent situation, ako nakikita. May sinasabi kasi dito na ano, may mga pag-uusapan, o may mga pagkakasunduan, or pwedeng, kasi related siya sa papers and documents. May mga ganun sitwasyon. Kaya kung magkakaroon ka ng mga ganun situation, ayusin mo maigi, ano, basahin mo maigi, para hindi ka rin mag-miss. Baka at the end, hindi maging maganda yung outcome niya. Kasi nandun yung hardship situation na nakikita ko sa iyo. May mga tao ikakasal ka ba? Or may pupuntahan kang kasalan? May mga makikilala ka raw? Yun ang sinasabi dito. May mga makikilala ka na bagong tao sa buhay mo. Isa man sila, 7, 6, 8, 9 man sila. Pero ang dami kasing tao na nakikita ko sa'yo, hindi ko alam why, kung ba't ang daming tao nahandito kasi nagkakaroon ng katinong mata ko. Nagkakaroon din kasi ng sa iba ano ba to, pagtutulungan. Yun na nakikita ko dito. Nagkakaroon ng pagtutulungan. There's a hard work, pero kayo mga with the workout situation this time, together when it comes to your family, pwedeng ganun. May mga minamaster, may mga pinufokusan, may mga gustong i-develop. Oh, bakit ang daming tao mo? Ang daming tao. May travel ka? May umalis? May nag-let go? Kasi may sumakabilang mundo. May sumakabilang lugar. Kanya pala. Mali ako, no? Ng Tagalog. Yun ang nakikita ko dito. Someone is stuck. Someone is stagnant. Meron ako nakikitang trap situation. Pwedeng may mga natatrap, na-stuck. May mga ganun May mga sitwasyon na hindi mo kayang i-accept sa nakikita ko sa'yo dito. Yung iba naman dito, may sitwasyon ka na parang pilit ka nagpapakatatag. Pero deep inside, ang lungkot or nandun yung sadness na nararamdaman. Pwede rin may mga problema kayo sa financial o kaya sa trabaho, yan. There's a new beginning, ibig sabihin may pagtatapos talaga. Ako nakikita sa iyo. May pagtahak ng ibang lugar or may taong tatahak. Good news is coming din sa nakikita ko dito. No, ibig sabihin may achievement din ako nakikita. Merong gift. Hindi ko alam kung makaka-receive. Dito pala, sinabi ko na pala. Yun. May promises ako nakikita. Yan. Maaring ikaw ang mag-promise or sila ang magpa-promise. Vice versa mo lang. May promises ako na nakikita sa aspeto ng buhay mo. Yun ang mga parating sa iyo. Maaring may mga pag-uusapan related to money, territorial, lupa, mana, bahay, ganyan. May mga pag-uusap. Dapat iwasan. Kung gusto niyo ng bagong trabaho, may offer naman ako nakikita sa iyo dito sa sitwasyon. Kung sa trabaho niyo naman, siguro magkakaroon ng level up or na-handle yung may mga sitwasyon na magkakaroon ng innovation situation sa ibang aspeto ng buhay mo.
May babae makipag-usap sa'yo. May mother figure? Pwedeng by the text? Pwedeng, pwedeng sa harapan? Kung paano kanya kakausap, hindi ko alam. Pwede ikaw ang kakausap or siya ang kakausap sa'yo. Pwedeng may i-offer ka sa kanya or may i-offer siya sa'yo. Dapat iwasan. Alam mo, ang daming tao kung nakikita sa'yo. Well, kung ano man yan, have faith kasi di ba nandito rin siya, tapos nandito rin si Cloud. Parang nandun ka sa point na binabalanse mo lang yung sitwasyon mo. Sana hindi ganun kasama, no? Alam niyo na yun, kung ano nasa isip ko. Okay. Dapat mong iwasan, syempre dapat mong maiwasan yung mahang ka lang, syempre wala kang gagawin, ganyan. Iwasan mo yun, iwasan mo yung mga stress, anxiety, depression, mahata ka ng nakaraan, iwasan mo yun, iwasan mo na ma-misalignment ka, ganyan. Iwasan mo na masyado mag-overthink, no, sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo, yung ang dami-dami mong iniisip, umiwas ka na lang sa mga ganun. Kasi hindi rin naman siya makakatulong. Pag nag-isip ka, makakatulong ba sa'yo? Hindi, di ba? Makakapagbigay lang yun ng stress sa'yo. Kailangan mo mag-move on. Kailangan mo mag-focus. Kailangan mo maging malakas. Kailangan mo i-release yung mga nararamdaman mong bad, di ba? Ganun lang yun. Di ba? Kailangan mo kasi dito bumitaw o lumaya o umalis sa isang sitwasyon mo sa buhay mo. Pero depende sa'yo yan, no? Try to make it balance. Kung may mga bagay na need to release, i-release mo. Iwasan mo na magkaroon ka ng self-limiting sa sarili mo. Kanya, iwasan mo yung may mga gagawin ka na walang kabuluhan in life. Mga ganun sitwasyon. Mas-stuck, maiwasan mo yun. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Alam mo, kung titingnan ko sa another situation dito, may tao na naghihintay or may hinihintay ka, yun. Or may paghihintay. Ako nakita. Parang nagkakaroon ng dealing situation. Another message na to, nagkakaroon ng dealing situation. Ganyan, dealing, partnership, or parang collaboration na parang, hindi ko alam kung ikaw ang naghihintay or siya yung naghihintay or something paghihintay kasi nakikita ko dito. Ganun. O may hinihintay ka. Love. May mga options, ano? Tingnan nga natin love mo. Love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Taurus in love. Ay, baliktad. Bakit nakabaliktad pa to? Okay, when it comes, kung single ka, oh, may dalawang tao. LDR kayo? Okay. Kung single ka, may isa hanggang dalawang tao ako nakikita sa iyo. Pwede nakakausap mo na to. Sa nakita ko to. Pero bakit ganun? May pagbabackstab, ano? Sana walang nagparo-paro ka. Sana walang nagwawaki, babaero, lalakero, ganyan. Kung ano man siya. Mag-ingat ka na lang dito sa sitwasyon mo, no? Yan, sa mga nakakausap mo, sa mga ano, kasi may pagka-player, yung nakikita ko energy dito. Kumbaga, interesado rin siya sa iba. They playing. But, kailangan mo maging kasi makasarili sa akin to. Mag-trust ka sa intuition mo. Hindi kasi maganda energy, mayroong pagbabackstab. Parang hanggang sa point na papaamuhin ka niya. Baka naman ikaw to, baluga ka, ha? Yun, may pangaamo. Ganun. Sa nakita ko dito. But you need to trust your intuition. Sana hindi ikaw to. And then also, kung kayo naman is nagkahiwalay, kung kayo sa kahiwalay, may ibang tao. May third party dito sa nagkahiwalay. Pero ang nakita ko dito is may getting together kayo. Mari nag-uusap pa rin kayo or nagkakaroon ng getting together. Hindi na may pagiging aware. No, isa sa inyo is nagiging aware or hindi awareness. But there's a rock bottom situation.
nagkaroon ng pagle-let go yung isa, ang nakita ko dito kasi parang nakaramdam siya ng pagod, they starting a new horizon in life, tapos hanggang dumating na naman bigla na nangyari, nagkaroon maaring or magkakaroon muli kayo ng communication kasi nandito yung getting together na situation sa inyong dalawa. But nasa sa'yo na yon, di ba? Kung paano mo, kasi isa sa inyo, they still holding yung connection na ito na hindi pa rin kayang mabitiw-bitiwan. Yun na nakikita ko dito. And gusto niya na maintindihan or they want forgiveness or gusto niya maintindihan yung sitwasyon na ito. Pero may boundaries no? So, kung nasa sayo na. Kung kayo is in relationship, maaaring bago kayo nito? Isang tao na to? Or nandun yung point. Iba dito kasi LDR maaring bago yung iba, nandun naman yung isa sa inyo, nagiging super aware sa isa't isa, nandun naman yung happiness, nandun yung enjoyment. Ang hindi ko lang maintindihan, sana wala talagang third party. So, kung sa may mga third party kasi nagkakaroon ng interest yung isa sa ibang tao dito. Kung wala naman kayong third party, is andun yung happiness and awareness to each other. Pwede rin na may mga dalawa kayong anak, isa hanggang dalawang anak, yung iba, no? Dito, siguro may mga naganap o nangyari na nalaman mo in the past sa iba sa inyo about your connection na maaaring halimbawa nang loko siya, ng babae siya, pwedeng ganun. Or may kausap pa siyang iba. Yun, sa iba naman sa inyo, yun din. Nagkakaroon ng jungle. Ayoko ng connection na to. Sabi ganun Yun ang nakikita ko dito. May pagkakat din sa iba dito. But still, hoping lang, no, na hindi magkaroon ng mga ganong gusot kasi hindi rin maganda. Ako nakita. Sana hindi kayo magkaroon ng struggle, problem, or hindi pagkakaintindihan. Basta kung mahal niyo yung isa't isa, why not, diba? Nasa sa inyo yan. As long as aware kayo sa isa't isa, basta wag na kayo maglilihim sa bawat isa, mas good yun. Diba kasi may something Money ni Taurus. Tama the King and the Queen of Wands. Ay, pangit. Pagdating sa money mo. Pagdating sa money mo is, handa naman yung confidence mo, no? Pagdating sa trabaho and money mo. Handa yung confidence mo. Kaso may mga point lang siguro na minsan na-uncontrol ka. Siguro mga biglaang labasan ng pera, gastos, ganyan, mga pagtulong na nagaganap o nangyayari, ganyan, biglaang bigay, biglaang tulong. Maaring ganun sa iba sa inyo, no? Mahirap, pero naninindigan. Nandun ka sa point na yun. Ang nakikita ko sa inyo. Pero ang sinasabi kasi dito ng iba, pwedeng may mga pag-uusapan kayo o nagkakaroon ng mga puot na situation na connected to a trabaho or money na hindi magiging maganda yung medyo maging calm lang kayo ha. And then yung iba is sinasabi rin dito na kailangan mo rin daw na magkaroon ng pagko-control or protection pagdating sa pera. Kumbaga, need to fix something. Kumbaga, mas maging, hindi ko naman sasabi mas mahigpit ka. I-fix mo lang in a balancing, no? Pagdating sa pera mo, and you will become stable naman din. No? Yun na nakita ko. As long lahat ng ginagawa mo is may purpose, as long as may clear mind ka dun sa sitwasyon, why not, di ba? But may mga bagay pa rin na need to fix pagdating sa money, no? O pag-manage ng money sa nakikita ko dito. Anak, alis ka dyan. Advice. Anak ko kasi nandito kasi anak ko, tapos nandito sa gitna ako. Alam mo yung parang, pababungko ko na yung ulo niya. Okay. May aalis? May umalis? Okay. Mamaya na, may mga unexpected na mangyayari sa'yo.
Pwedeng in the past na to, pwede nang mangyayari pa lang sa iba. Unexpected, as in. Pwede nga. May mga, separation situation na nangyari, no? Kung, kumbaga, there's something lost situation. Mag-ingat ka na lang, Yan. Kung ano mang loss yan, loss of trust, hope, loss of someone, loss of valuable things, loss of money, basta something loss, kung saang loss yan, no? Sa iba sa inyo, anak, tinupuan mo yung calendar ni mami? Luga. Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice, is siguro, maging open ka sa nakikita ko dito. Kailangan mo rin maging open sa mga bagay-bagay sa buhay. Kailangan mo rin na mag-start to a new beginning in life. Yan. Ang nakikita ko rin din dito is, may mga bagay na kailangan mo i-let go. No? And huwag mo daw kakalimutan yung sarili mo. Siyempre, kailangan mo rin kasi ng self-care dito. Kailangan mo rin na mag-action, kumbaga, innovate, tsaka magkaroon ka ng, this is the time to step up, ang sinasabi rin kasi sa'yo, no? And something need to accept. Or may mga releasing situation, ako nakikita, may mga sitwasyon na kailangan ng forgiveness, kailangan i-recover or kailangan i-heal yung mga bagay. Doon ka mag-focus, no? Sa nakita ko, kung sa emotions mo yan, sa love life mo yan, or sa trabaho mo man yan, sa pera mo man yan, sa physical mo man yan. Siguro this is at a time na sinasabi dito, i-work it out mo yung bagay na yun. Kung gusto mo i-develop mo, but something need to let go din yung iba sa inyo or need to cut it, no? Ang sinasabi. You need to getting over the worst situation ng buhay mo. Yan ang sinasabi dito, no? Pero kung paano nyo gagawin, hindi ko alam. Yun, kung may mga problema ka, mag-open ka rin. Pwede mo sabihin sa mga tao na trusted person mo na hindi ka ibibenta. Ganun. Don't be greed, no? Sinasabi rin dito. Or umiwas ka sa mga tao na ganun. Think to the future din, no? Alam ko na iniisip nyo naman yung future, but more on saving money is needed, ang sinasabi rin. Arigato namaste, God bless.